Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3121 hanggang Kabanata 3130. Kabanata 3121. Nag-practice si Hansen ng Jadescan. Nanggaling ito sa Cold Sutra Legacy ng Moon God. Sa Alliance at sa Geno Universe, ito ay may kaugnayan sa Cold Sutra. Hindi kailanman sigurado si Hansen kung sino talaga ang lumikha ng Cold Sutra. Naniniwala siya na ito ay gawa lamang ng isang karakter na tinatawag na Moon God. Tungkol sa klase o lahi ni Moon God, o kung God Spirit man siya, wala talagang ideya si Hansen. Sa universo ng mga kaharian, may kapangyarihan na kahawig ng Jadescan. Maliban sa Cold Sutra, wala nang ibang ideya si Hansen kung saan ito nanggaling. Iba ito sa purong ice power. Ang kapangyarihan ng Cold Sutra ay hindi nakabase lang sa lamig. Ang lamig ay panlabas lamang. Sa core ng Cold Sutra, ito ay isang Geno art na nagpapalinas ng katawan para patibayin ang genes at pagbutihin ang katawan, na nagpapahintulot sa tao na maabot ang pinakamataas na performance na walang depekto. Ngunit siya ay nasa universo ng mga kaharian. Para sa Alliance, ito ay itinuturing na anti-material world. Ayon sa lahat, hindi dapat gumana ang Cold Sutra doon. Ngunit ang lamig na nasa harap nila ay kinolekta ng Cold Sutra at hindi naipit ng mundo. Naging labis na curious si Hansen. Tiningnan niya ang babae na nakapaloob sa yelo. Hindi niya makita ng malinaw dahil sa makapal na yelo. Base sa hugis, naramdaman niya na ito ay isang magandang babae na hindi pa niya nakita dati. Hindi ito ang Cold Sutra. Hinawakan ni Hansen ang yelo. Ramdam niya ang kapangyarihan sa ibabaw at hindi niya ito tama. Kahit kahawig, may kakaibang nadama siya. Tiningnan ni Bald Guy ang babae sa yelo at sabik na sinabi, "Yayaman ako." Hindi maaaring isang ordinaryong humanoid gene race ito. Huwag kayong makipag-away. Gusto ko ang humanoid gene race na ito. Babayaran ko kayo sa inyong bahagi. Tahimik na tinanong ni Lee Bing-yu, "Naglalaho ka ba? Mukha bang gene race ang yelo na ito?" Ang mga ice snake at maraming ice gene eggs ay gumagamit ng yelo bilang shell. Baka ganoon din ang humanoid gene race na ito. Tiningnan ni Bald Guy ang babae sa yelo na may laway sa bibig. Hindi dahil hindi pa siya nakakita ng magandang babae dati. Kakaunti lang talaga ang humanoid gene races. Kung ako sa iyo, hindi ako magiging masyadong optimistic, sabi ni Lee Bing-yu. Gusto sanang magsalita si Bald Guy, pero nakita niyang natutunaw ang yelo dahil sa exposure sa light. Lumabas ang malamig na hangin, na bumuo ng puting fog. "Mag-ingat," sabi ni Lee Bing-yu habang umatras. Mukhang natakot siya sa lamig. Umatras rin si Hansen. Hinailan niya si Bald Guy palayo. Alam niya na malakas ang Cold Sutra, at hindi basta lamig ang hatid ng yelo. Medyo mabagal si Bald Guy sa pag-urong. Dumampi ang malamig na hangin sa kanyang manggas, na agad na crystallized. Pinuputol niya ito. Naging mga pira-pirasong kristal na nagkalat sa lupa. Nagulat si Bald Guy. Hindi na siya nag-atubili. Nagmadali siyang umatras at iwasan ang lugar. Nakita niya ang mga ugat ng puno na bumuo ng puting malamig na fog na bumalot sa buong plum tree. Nang may liwanag sa paligid, kumikislap ito na parang bahaghari. Nang umangat ang malamig na hangin, nagsimulang mamatay ang mga petals ng plum tree. Maraming pink petals ang lumutang sa hangin. Napakaganda sa kakaibang paraan. Parang reverse shower ng mga bulaklak. Sa gitna ng ulan ng mga bulaklak, may napakalinaw na boses ng babae sa lamig. Libu-libong gabi na puno ng kawalan at puot. Mas pipiliin kong malasing at hindi magising. Buhay ang babae, bumuka ang mata ni Bald Guy habang sumilip sa fog. May nakita siyang puting anino na papalapit. Nang marinig niya ang boses, nagbago ang mukha ni Lee Bing-yu. Oh, hindi. Siya ang Night God noon ng Qin Kingdom. Tumakbo. Nagulat sina Hansen at Bald Guy. Hindi pa nila narinig ang Night God noon dati. Nang marinig ang sigaw ni Lee Bing-yu, alam nilang malakas itong kalaban. Susundan sana nila si Lee Bing-yu at umatras, pero narinig nila ang babae na tahimik na nagsabi, "Hindi ako makapaniwala na may nakakaalala pa ng pangalan ko." Habang nagsalita, lumitaw ang babae mula sa cold fog. Siya ang puting bihis na babae na nakapaloob dati sa yelo. Ang kanyang hubad na paa ay dumampi sa lupa.
Sa bawat hakbang, nag-flash ang nakakakilabot na cold light. Napalalamig nito ang paligid. Tinahinilibing Yo ang espasyo upang makatakas. Na-freeze siya sa ere. Bukas ang bibig at mata ni Bald Guy. Naging ice statue siya. Nag-flash ang katawan ni Hansen ng gold light, ngunit nahigpitin ng ice light. Hindi siya makaalis. Puno siya ng cold air. Sa kabutihang palad, resistant ang katawan niya. Nakapag-practice na siya ng kaparehong Jadescan. Kung hindi, kahit na may Goldwing Peacock King, magiging ice cube siya. Nag-practice ka na ba ng Cold Sutra? Tanong ng puting bihis na babae, habang tinitingnan si Hansen ng may pagkagulat. Masusing pinagmamasdan siya ng babae. Tiningnan ni Hansen ang puting bihis na babae at nagtanong, nag-practice ka rin ba ng Cold Sutra? Sino ka? Hindi sumagot ang babae. Magaan ang kanyang mga paa. Parang diwata mula sa outer sky ang paglapag niya sa harap ni Hansen. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa kilay ni Hansen. Eleganteng kumilos, ngunit nagdulot ng goosebumps kay Hansen. Parang ligaw na baha o mabangis na tigre ang nakatingin sa kanya. Pinakawalan ni Hansen ang gold god wings na nag-generate ng gold light. Isang gold light feather ang nabuo sa likod niya. Isang buong kalangitan ng mga feathers ang lumipad patungo sa puting bihis na babae. Na-freeze sa mid-flight ang gold peacock feathers. Napakabilis ng paglipad ni Hansen. Dahil sa nakakakilabot na cold light, napabagal ang wings niya sa likod. Hindi nagbago ang katawan ng babae. Nakatuon pa rin ang jade fingers niya sa kilay ni Hansen. Papalapit siya. Labinglom ang mukha ni Hansen. Nakakakilabot ang cold sutra ng babae. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. Kahit ang Ultimate Goldwing Peacock King ay hindi kayang labanan ito. Boom! Sa susunod na sandali, pinilit ni Hansen na sirain ang restrictions ng space. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog sa kanya. Kasabay nito, nagcast siya ng Jadescan at itinuro ang daliri ng babae. Nagtagpo ang dalawang daliri sa ere. Nagbanggaan ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan. Hindi nagkaroon ng malakas na pagsabog ang ice at jade air. Wala ring tunog o sonic wave. Parang nagmelt ang dalawang kapangyarihan at naglaho. Galing ka sa ibang mundo, sabi ng babae sa pagkagulat. Sino ka? Matulis ang vision ni Hansen. Ang full power attack niya ay nakapagpantay lamang sa babae. Napakalakas talaga ng babae. Ngayon, nakumpirma na ni Hansen na may problema sa Cold Sutra ng babae. Hindi na ito tunay na Cold Sutra. Parang Zuan Yellow Sutra lang. Reverse ang Cold Sutra. Kaya, na-counter ang Jadescan niya. Nang magbanggaan, nag-cancel ang dalawang kapangyarihan. Kung natutunan mo ang Cold Sutra, dapat kilala mo ang Witch Race at ang Moon God, malamig na sabi ng puting bihis na babae. Kabanata 3122. Talaga bang ikaw ang lumikha ng Cold Sutra? Ikaw ba ang Moon God? Sandali, binanggit mo ba ang Witch? Ibig sabihin, galing ka sa Geno Universe? Wait, hindi iyon maaaring tama dahil hindi ka naipit sa kapangyarihan ng mundong ito, nakatingin si Hansen sa puting bihis na babae na puno ng pagkabigla. Ang isip niya ay mabilis na nag-iikot para sa mga sagot. Hindi sumagot ang babae. Inunat niya ang kamay at itinuro si Hansen. Sa pagkakataong ito, nagbago ang kanyang presence. Dalawang magkaibang kapangyarihan ang nagtipon sa kanyang mga daliri. Nakatayo ang balahibo sa likod ng leeg ni Hansen. Kitang-kita ni Hansen na kayang i-cast ni Night God no Moon ang Cold Sutra at Reverse Cold Sutra ng sabay. Ang dalawang kapangyarihan ay nagkakasundo bilang isa. Nakakakilabot itong masaksihan. Isa itong nakakatakot na kapangyarihan na kinatatakutan mismo ni Hansen. Biglang lumutang ang katawan ni Hansen. Kumikislap siya ng puting liwanag. Lahat ng kanyang kapangyarihan ay kinain ng puting liwanag. Pumasok siya sa Super God Spirit Mode at sumuntok sa Jade Finger ni Night God no Moon. Yumugyog si Night God no Moon sa takot, ngunit naramdaman ni Hansen ang lamig na tumago sa kanyang mga buto. Ibaba niya ang ulo at nakita niyang may sugat sa kanyang kamao mula sa frosty air. Kahit hindi nasira ang buto, nagbigay pa rin ito ng kaunting pagkabigla kay Hansen. Habang nasa Super God Spirit Mode, nasugatan pa rin siya. Ang kapangyarihan ni Night God no Moon ay hindi mas masahol kaysa kay Chinsu. Maaaring mas malakas pa nga siya. How? Ano ang kapangyarihan mo? Kaya nitong harangan ang break world power ko. Nagulat din si Night God no Moon. Gusto sanang magsalita si Hansen pero naramdaman niyang mabilis ang paggalaw ng espasyo sa paligid niya. Paparating ang isang nakakatakot na presensya. Narito na ang nakakainis na lalaki. Lumipat tayo sa ibang lugar at mag-usap. Inilagay ni Night God no Moon ang kanyang presence. Iwinagayway niya ang kamay at dinala ang frozen na Libing Yo at Bald Guy.
Alam ni Hansen na paparating ang isang God Spirit, kaya itinabi niya ang kapangyarihan niya. Inilagay niya ang Gold God Wings at sinundan si Night God no Moon. Nakakalayo sila at nakita ang God Spirit na lumalapit na may nakakatakot na presensya. Tumingin siya sa paligid at hindi mahanap ang kanyang target. Nang makita ang patay at tuyong plum tree, nagbago ang mukha niya. Oh, hindi. Lumitaw na si Night God no Moon. Kailangan kong bumalik at sabihin sa mister. Hindi nagatubili, sinira ng God Spirit ang espasyo at nawala. Lumapag si Night God no Moon sa isang isolated planet. Sinundan siya ni Hansen. Tiningnan siya ng interes at sinabi, hindi ako makapaniwala na bukod kay Chinshu, may ibang tao rin na kayang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Sino ka? Ako si Hansen. Isa akong tao. Kaibigan ako ng witch na si Han Yufei. Kung isa ka sa witch, paano ka napunta rito? Binanggit ni Hansen si Han Yufei. Hindi sumagot si Night God no Moon. Tanong lang niya, ibinigay ba sa iyo ang Cold Sutra ni Han Yufei? Hindi. Ipinaliwanag ni Hansen kung paano siya nakapag-practice ng Jad-eskan. Tumanggaw si Night God no Moon. Hindi ito maayos na naipasa ng witch, pero naipasa sa iyo mula sa Moon God Hall. Ibig sabihin, teknikal na estudyante mo ako, pero hindi ka isa sa witch. Bago makapagsalita si Hansen, nag-usap sa sarili si Night God no Moon, ano kung hindi siya isa sa witch. Biglang naisip ni Hansen ang isang bagay at nagtanong, maari ba kitang tanungin kung isa ka pa rin sa witch? Umiling si Night God no Moon. Hindi na ako isa sa witch. Patay na si Moon God. Sa buhay na ito, iisa lamang ang Night God no Moon. Biglang naintindihan ni Hansen ang sinasabi ni Night God no Moon. Tiningnan niya ito ng kakaiba at nagtanong, ibig bang sabihin nito, nang ikaw ay ipinanganak muli, na panatili mo ang alaala ng nakaraang buhay mo? Tumanggaw si Night God no Moon. Oo. Kahit hindi ko na-break ang reincarnation noong nakaraang buhay ko, hindi ako katulad ng ordinaryong nilalang. Napanatili ko ang aking marka. Para itong extension ng aking buhay. Alam mo ba kung ano ang tungkol sa lahat ng ito? Ang reincarnation at ang dalawang mundo. Tanong ni Hansen. Tiningnan siya ni Night God no Moon at sinabi, ang reincarnation at dalawang mundo ay hindi simpleng konsepto. Hindi lang ito paniniwala sa reincarnation. Tungkol ito sa reincarnation ng espiritu. Tanging espiritu lamang ang maaaring ma-reincarnate sa dalawang mundo, at ang espiritu ay dalisay. Wala itong alaala, wala itong emosyon. Sa buhay na ito, tao ka. Kung mamatay ka at ma-reincarnate sa ibang mundo, lahat tungkol sa iyo ay mabubure. Tanging espiritu mo ang pupunta sa ibang mundo para muling ipanganak at bigyan ka ng bagong buhay. Ang buhay na iyon ay maaaring tao, pero maaari rin itong ibang anyo. Sa anumang kaso, hindi ka na iyon. Ang espiritu ay maaaring ma-reincarnate ng walang katapusan, pero hindi ikaw. Ano naman ang tungkol sa God Spirits? Paano sila? Tanong ni Hansen. Tahimik sandali si Night God no Moon bago sumagot, ang mga espiritu na umiiral sa pagitan ng dalawang mundo ay maaaring ma-reincarnate ng walang katapusan. Nakakaramdam ka ba ng pamilyar tungkol sa lahat ng ito? Ang ibig mong sabihin ba ay perpetual motion machine? Naisip ni Hansen. Ang mga buhay sa dalawang mundo na ma-reincarnate ay parang perpetual motion machine na hindi tumitigil. Oo, ito ay perpetual motion machine, sabi ni Night God no Moon. Sa katunayan, alam natin na wala talagang perpetual motion machine. Ang tinatawag na perpetual motion machine theory ay may kinalaman sa kapangyarihan ng third party. Sinasabi mo ba na ang God Spirits ang third party na may kapangyarihan, at pinapagana nila ang perpetual motion machine? Tanong ni Hansen. Hindi eksakto. Tama ang ilang bahagi ng hinuha. Pinipigilan ng God Spirits ang isang makapangyarihang bagay, at pinapatay nila ang anumang hindi tiyak sa kanila. Pwedeng kabilang dito si Chinshu at kahit ako. Pagkatapos, tiningnan siya ni Night God no Moon. Nakakalito ang sitwasyon mo sa akin. Ayon sa teorya, katulad ka lang ni Chinshu. Ikaw ay lawbreaker. Maaaring matrigger mo ang perpetual motion machine sa universo na ito at magdulot ng imbalance. Maaaring masira mo ito. Noon, pumasok si Chinshu sa Geno Universe. Kung hindi siya pinrotektahan ng lahi ko, pinapatay na siya ng God Spirits. Matapos ang lahat ng paraan, hindi alam kung ilang beses siyang muntik nang mamatay. Nanatili siya sa Geno Universe. Tiningnan siya ni Night God no Moon ng kakaiba. Halata kang lawbreaker ng universo, pero hindi ka pa target ng God Spirits. Pinapayagan ka nilang pumunta kung saan mo gusto. Halata rin na nilalabag mo ang mga patakaran ng mundo. Kung gaya mo kumilos si Chinshu,
pinapatay na siya ng God Spirits ng maraming ulit. Marahil dahil ang katawan ko ay may genes ni Chinshu. Kaya bilang tao, binibilang ako sa mundong ito. Pinaliwanag ni Hansen kung saan siya nanggaling. Hindi ko iniisip iyon, sabi ni Night God noong unang may katiyakan. Siguradong hindi iyon ang dahilan. Kahit na may genes ni Chinshu sa dugo mo, kahit anak mo pa siya, ang paglabag sa patakaran gaya ng ginagawa mo ay hindi papayagan ng anumang God Spirit. Isa akong tao sa mundong ito. May marka lamang ako ng nakaraang buhay, ngunit naging karibal ako ng God Spirits. Paano ka naman? Sa tingin mo ba dahil minsan akong nakapagligtas sa mundo? Tanong ni Hansen. Ligtas sa mundo? Aling mundo ang iniligtas mo? Tumingin si Night God noon kay Hansen ng labis na pagkabigla. Kabanata 3123. Isinabi ni Hansen kay Night God noon tungkol kay Chinshu na naisirain ang Geno Hall at na nakipaglaban siya rito. Nagulat si Night God noon nang marinig ang kwento. Masusing tiningnan siya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, umabot ka na sa ganitong level, at natalo mo ang World King God. Ang katawan mo at kapangyarihan mo ay kakaiba. Ang ibig mo bang sabihin, hindi ko natalo si Chinshu? Natalo ko lang ang kanyang gene race na World King God. Medyo nagduda si Hansen sa pahayag, pero tila determinado si Night God noon. Iyan ang dapat na nangyari, mahinang sabi ni Night God noon. Hindi yun lahat ng Chinshu. Tao siya, kaya paano siya magkakaroon ng blue blood? Maliban kung pinagsama niya sa World King God, hindi magiging blue ang dugo niya. Kung pinagsama niya talaga sa World King God, hindi lang iyon ang kakayahan niya. Tumango si Hansen. Akala niya noon, malakas si Chinshu, pero hindi pala gaano. Pagkatapos huminto sandali, umiling si Night God noon at sinabi, hindi nakatutok ang God Spirit sa pagpatay sa iyo. Hindi rin iyon ang dahilan. Kahit hindi mo natalo ang World King God, hindi masisira ang Geno Hall. Bakit? Tanong ni Hansen nang nagulat. Ito ang unang pagkakataong narinig niya ang teoryang ito. Tinanong siya ni Night God noon, alam mo ba kung bakit ang pinakamataas na klase ng God Spirits ay reboot? Hindi ko alam, sagot ni Hansen habang umuugong ang ulo. Tumingin si Night God noon sa espasyo at sinabi, may kapangyarihan ang reboot God Spirits na mag-reboot. Kasama dito ang buong universo. Ano ibig sabihin noon? Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Medyo nahulaan niya ito, pero hindi siya sigurado. Napakatakot nito. Ngumiti si Night God noon at sinabi, gaya ng sinabi mo, ihambing natin ang universo sa computer. Ang reboot God Spirit ay may kapangyarihang ibalik ang system. Sa paggawa nito, kailangan ng mataas na presyo. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa universo pagkatapos ay reboot. Marahil lahat ng buhay ay mawawala, o baka ang ilan ay mananatili. Marahil hindi gaanong masama. Marahil ang tanging nababawi ay ang pinsala sa universo, pero walang namamatay. Isa ang sigurado, kung sinira mo lang ang Geno Hall, hindi mo matatalo ang reboot God Spirit. Pagkatapos marinig iyon, napawisan si Hansen. Kung totoo ito, napakatakot. Tumawa si Night God noon at sinabi, huwag mag-alala. Kahit ang reboot God Spirit ay hindi kayang bayaran ang presyo ng reboot. Kung hindi pinilit, hindi nila ay reboot ang universo. Kaya, tinulungan mo siyang talunin si World King God. Dapat talagang pinahalagahan iyon ng taong nasa Geno God Hall, pero hindi iyon ang nag-iisang dahilan kung bakit pinapayagan kang maging lawbreaker. Bakit naman? Tanong ni Hansen nang nakakunot ang noo. Paano ko malalaman? Hindi ako reboot God Spirit. Umikot ang mata ni Night God noon kay Hansen. Biglang tanong niya, kung kilala mo si Han Yufei, kilala mo ba ang lalaking witch na si Tai Yi? Nakilala ko at nakipag-usap pero hindi natin masasabi na malapit kami, sagot ni Hansen. Maayos ba siya? Kumislap ang mga mata ni Night God noon. Ang malamig niyang mukha ay biglang tila natunaw. May nangyayari roon. Matalino si Hansen, kaya napansin niya ang kakaibang pangyayari. Nagtataka siya, pero kailangan niyang itago ito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Tai Yi na nagayos ng Metal God Temple at some iron ng espasyo. Kaya nandito siya, dapat para sa, hindi niya ako nakalimutan, naging excited si Night God noon. Kanina tila isang diyosa, ngayon ay parang masayang teenage girl. Sinasabi mo ba na dumating si Tai Yi sa Universe of Kingdoms? Hindi makapaniwala si Hansen. Pag-isipan niya, posible rin. Tanging God Spirits at God Temples lang ang umiiral sa pagitan ng dalawang mundo. Nilabag ni Tai Yi ang espasyo at umalis matapos ayusin ang God Temple. Iniisip ni Hansen na mapupunta ang Metal God Temple sa Geno God Hall.
Ayon sa pagkakaintindi niya, mas malamang na mapunta ito sa Universe of Kingdoms. Pupuntahan ko siya. Hindi na inaalintana ni Night God noon si Hansen. Naghanda siyang umalis. Hey! Huwag ka munang umalis. Mag-usap pa tayo, hindi mo ba gustong mag-usap ng 1 minuto pa? Gusto sanang patigilan ni Hansen. Hindi siya dapat nakabanggit tungkol kay Tai. Ngayon, aalis na si Night God noon habang marami pa siyang tanong. Bilang gantimpala sa pagsabi mo tungkol kay Tai, para ito sa iyo. Dapat makatulong ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Night God noon mula sa espasyo. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang jade bracelet. Lumipad ito sa harap ni Hansen. Hinawakan niya ito. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nasadjep niya si Night God noon mula sa plum tree, pero hindi siya pinasalamatan. Dahil nabanggit niya si Tai, ngayon ay nagpapasalamat siya. Napakaibang tao niya. Sinuri ni Hansen ang jade bracelet. Parang puting jade crystal, ngunit hindi talaga mukhang jade. Hindi alam kung anong material ito. Nagpadala si Hansen ng kaunting kapangyarihan sa jade bracelet. Nagsimulang kumilos ito. Isang misteryosong mensahe ang pumunta kay Hansen. Biglang napuno ang isip niya ng maraming impormasyon. Ang normal at reverse na bersyon ng Cold Sutra. Nagulat si Hansen. Ang laman ng jade bracelet ay ang orihinal na Cold Sutra. Ito ang Two Worlds na bersyon. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Sa huli, may paraan upang pagsamahin ang dalawang Geno Arts. Tinawag ni Night God noon ang kapangyarihang ito na Break World Power. Nang makarating siya sa Universe of Kingdoms, napansin niyang hindi niya magamit ang Geno Arts. Kaya, naimbento niya ang Reverse Cold Sutra. Nang maabot nito ang isang antas, naisip niyang sirain ang mga limitasyon ng mundo. Natuklasan niya na kapag pinagsama ang normal at reverse Cold Sutra, may lumalabas na kapangyarihan. Ang Break World Power ay kayang pumatay ng God Spirit, pero napakahirap practicein. Dahil ang katawan ng mga tao sa Universe of Kingdoms ay hindi ideal para sa practice, at hindi talaga pinapayagan ng patakaran ng tao, nais niyang practicein ang Cold Sutra. Para magawa iyon, kailangan niyang makahanap ng angkop na gene race. Pagkatapos makipagsama sa gene race, maaari niyang practicein ang Reverse Cold Sutra. Dahil dito, ang gene race ang nagtatakda kung gaano kalakas ang Cold Sutra. Kailangan niyang makahanap ng top-class gene race na bihasa sa parehong elemento. Gumamit si Night God noon ng isang gene race. Napakabihira nitong Yin God Lady. Na-level up niya ang Yin God Lady hanggang Ultimate Mode. Kaya, halos kasing galing ng Cold Sutra ang kanyang Reverse Cold Sutra. Kung ganoon, paano ko practicein ang Blood Pulse Sutra at Zuan Yellow Sutra? Naguluhan si Hansen. Pag-isipan niya, naintindihan niya. Ang katawan niya ay may blue blood genes ng World King God, isang gene race mula sa anti-material world. Naisip ni Hansen, kung ang ordinary at reverse Cold Sutras ay kayang lumikha ng Break World Power, dapat kaya rin ang normal at reverse Blood Pulse Sutra ko. Walang dahilan para magawa ito ni Night God noon at hindi ko ako kaya. Kabanata 3124. Bagaman hawak niya ang reverse version ng Cold Sutra, Hansen ay hindi nakipagsama sa anumang gene race para sa Cold Sutra. Kaya, hindi niya ito ma-practice. Kung ma-reverse ang Cold Sutra at Blood Pulse Sutra, kaya ko rin bang i-reverse ang The Story of Genes at Dangshan Sutra? Naisip ni Hansen. Sa panahong iyon, wala siyang oras para gawin iyon. Kailangan niya ng gene races. Hindi lang Cast God Court ang nangangailangan ng gene races. Kung gusto niyang i-reverse ang Geno Arts, kailangan niya ng gene races. Kung may rare gene race ang Gold Crystal System, ayos sana iyon. Sa paraan ng Cast Gold Court sa pagpapabreakthrough ng rare gene race, gusto kong malaman kung gaano ito kalakas kung pagsamahin sa reverse Geno Art, naisip ni Hansen. Kahit na may rare gene race ang Gold Crystal System, wala ring garantiya na mahahanap niya iyon. Kung kaya kung gawing itlog ang Big Sky Demon, baka maganda iyon para sa Reversed Cold Sutra, inisip ni Hansen tungkol sa Big Sky Demon. Napakakaiba ng Big Sky Demon. Palagi siyang dumarating at umaalis. Hindi alam ni Hansen kung nasaan siya. Mas mababa ang tsansa na gawing itlog ang Big Sky Demon kaysa maghukay ng God Pulse. Nasa loob pa rin ng yelo sina Li Bingyo at Bald Guy. Ginamit ni Hansen ang Jade Esken para alisin ang kapangyarihan ng Cold Sutra sa kanila. Nagising sila. Nang bumangon si Bald Guy, nagulat siya. Tinanong niya, sino ang babaeng iyon? Nakakatakot siya. Buti na lang nandyan ka, Hansen. Kung wala ka, masama ang kinalabasan namin. Pinatay mo ba siya? Hindi siya kaaway ko, sabi ni Hansen habang iniiling ang balikat. Tumakbo siya.
May dalawang set ng alaala si Night God no Moon. Sa bawat buhay, naabot niya ang tuktok ng mundo. Pinagsama niya ang ordinary at reverse powers para lumikha ng break world power. Para magawa iyon, kailangan ng dalawang universo. Mahirap makahanap ng nilalang na mas malakas pa sa kanya. Kaya pati ikaw hindi kayang talunin siya. Nagulat si Bald Guy. Nanginig ang kanyang leeg. Tumingin si Lee Bingyu kay Hansen ng kakaiba. Hindi nila kilala si Night God no Moon, pero kilala siya nito. Isang alamat siya, halos kasing bantog kay Qin Shu, ngunit hindi ganoon kasikat. Hindi pa siya naging hari ng Qin Kingdom. Isa lamang siyang guro. Sa Qin Kingdom, may ilang kababaihang Grand Teachers. Isa si Night God no Moon na hindi ganoon kasikat. Kaya hindi siya naging espesyal sa paningin ng iba. Noong panahon ni Night God no Moon, ang Qin Kingdom ay nagpatupad ng sistemang batas. Ang hari noon ay tinawag na Alpha King, ang unang hari. Nakita ni Lee Bingyu ang tala ng Wuwei Dao Palace. Binasa niya ang isang classified file tungkol kay Night God no Moon. Ang babaeng guro iyon ang nagsimula ng pagbabago sa Qin Kingdom. Mahalaga siya sa proseso ng pagbabalik ng dating lakas ng kaharian. Noon, ginamit ni Night God no Moon ang Wuwei Dao Palace. Bagaman hindi ito kasing sama ng pagtanggal sa Qin Kingdom, limitado sila. Habang naruroon si Night God no Moon, hindi nagawa ng Wuwei Dao Palace ang anumang bagay sa Qin Kingdom. Ginamit lang sila ni Night God no Moon. Kung ikinoconsider ang karakter na iyon mula sa alamat, at maayos lang si Hansen, makatuwiran na umalis na si Night God no Moon. Kung hindi, magiging nakakatakot ang sitwasyon. Bald Guy, tigilan mo ang kwento. Hanapin ang land pulse. Mas mabuti kung makakita tayo ng high-class gene race land pulse. Masigasig si Hansen sa paghahanap ng bagong gene races. Maghukay tayo. Kailangan nating maghukay ng mabuti. Nagsanib loob si Bald Guy. Nakasiguro siya dahil natalo ni Hansen ang nakakatakot na babae. Dati, nag-aalala si Bald Guy sa paghuhukay ng napakatakot na land pulse na hindi nila kayang hawakan. Matapos ang huling pangyayari, nalaman ni Bald Guy na mas malakas si Hansen kaysa sa iniisip niya. Kaya wala nang dapat katakutin. Terra, mas malalim tayo sa Gold Crystal System. Mukhang maliit lang ang tsansa dito na makahanap ng rare gene race. Maghanap tayo ng mas malaki. Ngumisi si Bald Guy. Tahimik lang si Hansen. Kung alam niya na mababa ang tsansa sa God-class gene race, bakit pa sila nandoon? Maswerte na lang na napagpasyahan ni Bald Guy na pumunta doon. Kung hindi, maaring hindi nakatagpo si Hansen kay Night God no Moon. Tinawag ni Bald Guy ang Godwind Dragon at dinala si Hansen at Lee Bingyu palayo sa planeta. Pumunta sila sa mas malalim na parte ng Gold Crystal System. Nabigyang pansin agad ni Lee Bingyu na kapaki-pakinabang si Bald Guy. Dati, hindi niya ito pinapahalagahan. Akala niya hindi niya alam ang tungkol sa land pulses. Ang dahilan pala ay natatakot siyang pumunta sa Ghost Starlight Land. Karaniwan, malalaking land pulses ay sinusundan ng nakakatakot na kakaibang eksena. Hindi masisisi si Bald Guy sa takot niya. Pinuntahan niya si Hansen sa isa sa 7 lugar. Isa ang Ghost Starlight Land sa kanila. Hindi pa nakalapit ang Godwind Dragon sa planeta nang makakita sila ng grupo ng mga Flying Gene Race Knights na nagbabantay sa paligid. Hindi nila pinapapasok ang sinuman sa planeta. Halata, may mahalagang nag-angkin na sa lugar. Nang makita ni Bald Guy ito mula sa malayo, nagbago agad ang kanyang mukha. Iyon ang Sky King Skywing Knights. Mas mabuti pang pumunta tayo sa ibang lugar. Narinig na ni Hansen ang tungkol kay Sky King. Isa siya sa mga hari na may ibang apelyido. Isa siya sa may kapangyarihan. Mahalaga siya sa Qin Kingdom. Sikat si Sky King dahil sa kanyang angkan. Mayroon silang Annihilation Class God Temple. Bawat henerasyon ay pinagpala ng Annihilation God Spirit. Malaki ang Gold Crystal System, kaya walang dahilan para makipag-away si Hansen kay Sky King. Susunod na lang siya kay Bald Guy at aalis. Hindi pa sila nakalayo nang matagal nang marinig nila ang nakakatakot na tunog ng hayop mula sa likod. Lumingon sila. Nakita nila ang planeta na pinalilibutan ng Skywing Knights na sumabog ng liwanag. Ang Gold Godlight ay sumabog sa kalangitan. Ang planeta na may mabatong lupa ay biglang naging dagat ng lava. Ang buong planeta ay parang bagong araw. Tumataas ang temperatura. Ang pinaka-nakakatakot, may berdeng usbong sa gitna ng dagat ng apoy. Lumalaki ito at bumubuo ng malalaking baging. Mabilis itong lumaki at naging dambuhalang baging na daan-daang milya ang haba. Patuloy itong lumalaki. Karaniwan, natatakot sa apoy ang mga wood element plants o gene races, pero parang hinihigop ng dambuhalang baging ang apoy para lumaki.
Ang planeta ay nasusunog at ang baging ay mabilis na lumalago. Hindi nagtagal, umabot na ito ng halos 10,000 milya. Mukha itong berdeng halimaw na nakahiga sa lava. Ang Skywing Knight sa planeta ay lumipad palayo. Marami ang natunaw sa init ng lava. Hindi mananatili ang kanilang katawan. Ang mga nakatakas na knights ay nakaramdam ng ginhawa. Biglang may mga baging mula sa iba pang lugar na sumabog mula sa lava at hinuli sila. Napakabilis, parang pugad ng ligaw na ahas. Matapos mapalibutan ang kanilang katawan, hinailas sila ng baging sa dagat ng lava. Sumigaw sila ng napakatakot sa loob ng lava. Kabanata 3125. Bukod sa mga knights na nagbabantay sa labas ng planeta, lahat ng misters at Genecasters na nagtangkang pumasok sa planeta ay patay na. Napakatakot. Ang iba pang Skywing Knights ay nagsimulang tumakas. Si Bald Guy, Hansen, at Li Bingyu ay ganap na nagulat. Naging kakaiba at brutal ang planeta. Maraming malalakas na Genecasters ang maaaring nakatakas sa loob ng isang segundo, ngunit hindi nila naiiwasan ang mga baging na hamuli sa kanila. Kapag nahulog sila sa lava, gaano man kalakas ang Genecasters, lahat sila ay namamatay. God Spirit Blood Pulse, siguro may God Spirit Blood Pulse sa planetang iyon, tumingin si Bald Guy sa planeta na ngayon ay kumikislap na parang araw. Sasabihin mo ba na ang lumang baging ay isang God Spirit Blood Pulse? Nakakunot ang noo ni Hansen. Siyempre, hindi iyon God Spirit Blood Pulse. Kung tama ang hula ko, ang lumang baging ay ang Gene Race na nakatira sa planeta. Nang mabuo ang God Spirit Blood Pulse doon, inabsorb ng lumang baging ang Gene Eggs ng Land Pulse para mag-evolve. Ang pinaka nakakatakot, ang element nito ay akma sa God Spirit Blood Pulse. Siguradong may God Spirit Blood Pulse buff ito, kaya ito nakakatakot. Huminto sandali si Bald Guy bago nagsabi, huwag muna natin galitin ito. Hindi titigil ang mga tao mula kay Sky King, kaya hayaan natin silang subukan at malaman kung gaano kalakas ang lumang baging. May hindi sinabi si Bald Guy. May isang nakakatakot na God Spirit Blood Pulse doon, at baka personal na puntahan ni Sky King ang lugar. Dahil nakagawa na si Sky King ng maraming kaguluhan doon, malamang may darating pang ibang elite. Kung hihingiin nila ang Land Pulse ngayon, sobrang delikado. Maaari mo bang tukuyin ang lokasyon ng God Spirit Blood Pulse? Tanong ni Hansen kay Bald Guy. Alam niya ang pag-aalinlangan ni Bald Guy, ngunit naiisip niya ito ng iba. Para kay Hansen, magandang pagkakataon ito. Dahil hindi pa dumarating ang iba pang elites, ito ang tamang oras para makuha ang God Spirit Blood Pulse. Gusto mo bang makuha ang God Spirit Blood Pulse? Alam ni Bald Guy ang iniisip ni Hansen. Alam mo ba kung nasaan ito? Humingi ng kumpirmasyon si Hansen. Kumunat ng ngipin si Bald Guy at sumagot, kung tama ako, nasa core ang God Spirit Blood Pulse. Siguro ang mga tao mula kay Sky King ay naghukay ng core at na-trigger ang God Spirit Blood Pulse, na agad nagdulot ng kaguluhan sa buong planeta. Kung normal lang ito, kailangan nating hanapin ang kanilang hinukay. Pero ngayon, hindi na kailangan. Lahat ng planeta ay naging likido. Kailangan mo lang kayanin ang matinding init. Kapag nagawa mo iyon at nakapasok sa core, makikita mo ang God Spirit Blood Pulse. Pagkatapos ay idinagdag ni Bald Guy, kung gusto mo talagang labanan para dito, mas mabuti na magmadali. Hindi pa tuluyang sumabog ang God Spirit Blood Pulse. Kapag sumabog ito, maraming kakaibang eksena ang lilito na magugulat sa mundo. Aakitin nito ang napakaraming elite. Baka hindi mo kayanin makatakas pagkatapos makuha ang God Spirit Blood Pulse. Oo, maghintay kayo sa malayong lugar. Kapag nakuha ko ang God Spirit Blood Pulse, pupuntahan ko kayo. Pagkatapos sabihin iyon, pinahawi ni Hansen ang kanyang peacock wings. Naging gintong liwanag siya at lumipad patungo sa planeta na parang araw. Si Li Bingyu ay tila nag-iisip ng malalim. Alam niya ang higit pa kaysa kay Bald Guy. Ang core ng planetang iyon ay nakabuo ng napakatakot na God Spirit Blood Pulse. Hindi tulad ng ibang God Spirit Blood Pulse. Kailangan ng mataas na fitness ang isang tao para tanggapin iyon. Ngayon, may isa pang lumang baging na Gene Race na nagbabantay. Nakilala ni Li Bingyu ang lumang baging na Gene Race. Sa Wuweidao Palace, naka-record ito bilang rare ancient Gene Race na tinawag na Sun Spirit Gourd. Ito ay Fire at Yang Gene Race. Siguradong napisa ang Sun Spirit Gourd sa loob ng core dahil sa mahabang life cycle nito. Hindi alam kung gaano nakatagal lumalaki sa core. Hindi ito lumabas sa ibabaw ng lupa at walang nakadetect ng tao bago ito lahat. Dahil nagbago ang magnetic field ng lupa, may Super God Pulse sa Gold Crystal System.
Ang planeta ay naging parang gold starlight, isa sa 7 key points. Nilikha nito ang napakatakot na God Spirit Blood Pulse at maraming gene eggs. Ang God Spirit Blood Pulse ay isang fire element na may yang. Ang Sun Spirit Board, na nangangailangan ng 1 bilyong taon para mag-evolve, ay naka-absorb ng maraming gene eggs at nakakuha ng buff ng God Spirit Blood Pulse. Nasa Ultimate Mode na ito. Kung iisipin ang Ultimate Mode ng Rare Sun Spirit Board na may nakakatakot na God Spirit Blood Pulse buff, mahirap isipin kung gaano ito kalakas. Kahit gaano kalakas si Hansen, mahirap makaligtas kung saan man naruroon ang Sun Spirit Board. Nag-aalangan si Lee Bingyun na sabihin ito kay Hansen. Masyadong mabilis ang kilos ni Hansen. Hindi nabigyan si Lee Bingyun ng oras para magdesisyon. Tinawag niya si Hansen, pero hindi siya narinig. Dali-dali siyang sumugod sa planeta na parang araw. Bahala na, sa kanyang kapangyarihan, baka makalabas siya ng buhay, sabi ni Lee Bingyun nang may buntong hininga. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Tumalon si Hansen sa nagbabagang lava. Mas tama nang sabihing hindi na ito lava, kundi kakaibang fluid dahil sa sobrang init. Kahit metal at bato ay parang malinaw na tubig. Bagaman nagbigay ng proteksyon ang Goldwing Peacock King, init pa rin ang naramdaman ni Hansen. Mabuti na lang, malakas ang kanyang katawan at hindi natatakot sa init. Pinili niya ang lugar na malayo sa lumang baging upang lumipad. Habang papalalim sa core, mas lalo pang uminit. Para kay Hansen, hindi ito malaking problema. Kumikislap ang kanyang mga mata ng kakaibang gintong liwanag. Sumugod siya sa nakakatakot at matinding high-temperature liquid. Naabot ng kanyang God powers ang 1,000 milya. Ito ang Godwing Peacock King's Combined Gene Skill Peacock King Eye. Kung wala iyon, hindi makikita ni Hansen ng higit sa 30 talampakan ang kanyang paligid. Habang lumilipad, may aninong parang dragon ang papalapit mula sa lava. Biglang lumitaw sa harap ni Hansen. Isa itong dambuhalang baging, mas malaki kaysa sa water tank, mas malaki kaysa sa lumang baging sa labas. Handa na si Hansen. Alam niyang galing sa core ang lumang baging. Ano man ang nakatago sa ilalim, iyon ang pinagmulan ng lahat. Hindi na iniisip ni Hansen iyon. Ang lumang baging ay bumabalot sa buong core. Pumailan lang ang kanyang gold god wings. Sa likuran niya, kumikislap ang peacock wings ng gintong liwanag. Ang buong katawan niya ay naging gintong liwanag na lumilipad patungo sa baging. Dong! Naglisa ng indestructible gold god wing sa lumang baging. Patuloy na sumusugod ang lumang baging kay Hansen. Muling pumailan lang ang gold god wings. Nadodge niya ang atake ng lumang baging. Sa susunod na segundo, may ilang baging pang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon. Parang mga dragon. Parang sea dragons. Si Hansen ay parang lumilipad na peacock. Eleganting lumipad at mabilis. Nadodge niya ang isang lumang baging habang sinusubukan ng isa pang lumang baging siyang hadlangan. Tuloy siya diretso patungo sa core. Bagaman maraming Geno Arts ang hindi magagamit, magaling siya sa judgment at formation. Ito ay talento na pwede laging gamitin. Sa kabila ng napakaraming baging na sumusubok na patigilan siya, nakapagpatuloy pa rin siya patungo sa core. Halos hindi mapigilan si Hansen. Kabanata 3126. Nakakatakot at sobrang init ang core. Nakita ni Hansen na ang nakakatakot na lumang baging ay bomb alot sa core. Nilikha nito ang isang dambuhalang orb na parang shell ng core. Maraming baging ang lumalabas mula sa vine orb. Parang isang legion ng mga dragon, sila ay sumusugod kay Hansen. Pinabilis ni Hansen ang kanyang kilos upang maiwasang tamaan. Ginamit ni Hansen ang Peacock King Eye sa pinakamataas nitong potensyal. Tumingin siya sa mga baging at nasal ayan ang posibleng laman sa loob. Ang high-temperature liquid sa loob ay naging puti. Parang kristal na ito. Sa loob ng likidong iyon, nakita ni Hansen ang isang kakaibang isda na tila natutulog. Puti ang itsura nito. Para itong totoo, ngunit tila hindi rin totoo. Mula sa labas, parang ilang isda, ngunit mahaba ang katawan nito ng higit sa 3,000 talampakan. Nasa loob ito ng sphere ng baging. Aktibo ang life force nito. Para itong malapit ng magising. Naramdaman ni Hansen ang nakakatakot na flame power mula sa katawan ng isda. Sa loob ng God Spirit presence nito, walang dod ang isang God Spirit Blood Pulse na ipinanganak sa nakakatakot na Land Pulse. Gusto ni Hansen na sumugod, ngunit napansin niya na hindi lamang puting isda ang nasa vine orb. May isang bungo na nakasabit sa pagitan ng mga baging at nasa ibabaw ng ulo ng isda. Ang bungo ay kalahati ng laki ng karaniwang tao. Snow white ito na parang kristal. Nakasabit ito sa ibabaw ng ulo ng isda. Para itong maliit na pendant na bungo.
Nang lumapit si Hansen, sinalubong siya ng alon ng nadarama na panganib. Para siyang napaka-nakakatakot kaysa sa God Spirit Blood Pulse Fish. Ang pinaka-nakakatawang iniisip ni Hansen, ang bungo, na walang mga mata, ay para bang tumitingin sa kanya. Nakakagulat talaga. Patuloy na umiwas si Hansen sa mga atake ng baging habang ini-inspeksyon ang kanyang nakikita. Sa loob ng dambuhalang lumang baging, naroon ang bungo. Parang inaabsorb ng bungo ang kapangyarihan ng God Spirit Blood Pulse Fish. May liwanag na lumalabas mula sa puntong hinawakan ng bungo ang ulo ng isda at pumapasok sa bungo. Inaabsorb nito ang God Spirit Blood Pulse. Tumigil si Hansen sa pag-aatubili. Nakakita siya ng pagkakataon at sumugod patungo sa sphere ng baging. Ang gene race na naka-evolve sa antas na iyon ay hindi mapapamahalaan. Sayang lang kung hayaang ma-absorb nito ang lahat ng God Spirit Blood Pulse. Hindi pa pumasok si Hansen sa Vine Orb nang biglang makita niya ang bungo na naglalabas ng nakakatakot na puting apoy. Ang buong bungo ay kumislap na parang araw. Pang! Pumailan lang ang liwanag sa katawan ni Hansen. Para bang nasa loob siya ng sun stove. Kahit na malakas ang katawan niya at may proteksyon ng Goldwing Peacock King, hindi niya mablock ang init. Nag-aapoy ang balahibo ng Peacock Wing sa likuran niya. Nasunog ang buhok niya. Sumiklab sa apoy ang blonde na buhok niya. Nasusunog ang kilay at pilik mata. Biglang nilabag ni Hansen ang mga patakaran ng mundo. Kinailangan niyang gamitin ang kapangyarihan upang pawalang apoy ang katawan at mabilis na lumipad palayo. Sobrang nakakatakot ng apoy na pinaputok ng bungo. Siguro nasa antas ito ng Annihilation God Spirit. Isang apoy lang, pantay na sa Moment God. Kung walang limitasyon sa kapangyarihan niya ayon sa mga patakaran ng mundo, dapat kayanin niya ang ibinigay ng bungo. Ngayon, limitado siya. Kung gagamitin niya ang buong kapangyarihan, maaari lamang ito pansamantala. Kailangan niyang harapin ang posibilidad na baka hindi niya kayanin ang bungo. Hindi rin niya ginawang labagin ang mga patakaran. Ginamit ni Hansen ang kanyang kapangyarihan para huminto. Pagkalabas sa Vine Orb, ginamit niya ang kapangyarihan ng Goldwing Peacock King upang basagin ang lava at lumipad. Ngunit hindi niya balak sumuko. Pinalibot niya ang Vine Ball at mabilis na lumipad. Gusto niyang hanapin ang mahina ng bungo para baka mapatay ito sa isang suntok. Sobrang nakakatakot ng bungo. Kahit gamitin ni Hansen ang Zoan Yellow Sutra, wala siyang kumpiyansa na mapapalit niya ito sa itlog. Ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya. Bago gumawa si Hansen, biglang sumabog ang lava na may malakas na galaw. Isang nakakatakot na katawan ng tao ang bumangga sa high-temperature liquid at dumating malapit sa Vine Orb. Tumingin si Hansen at nakita ang matandang lalaki na malakas na may suot na black and white armor. Sa likod niya, may halo na parang yin at yang. Paikot-ikot ito, para itong liwanag ng Diyos. Umikot ang yin at yang Tai Chi light. Maraming baging ang pumunta sa kanya. Hindi kumilos ang matanda. Itinulak ng yin at yang Tai Chi light ang mga baging palayo. Siya ba ang Sky King? Hulaan ni Hansen. Namana ni Sky King ang Annihilation God Spirit Blood Pulse. Ang Annihilation God Spirit ay Sky God. Sinasabing isa siyang God Spirit na kumokontrol sa langit at lupa. May yin at yang, dalawang air powers. Ngayon, pinagsama ni Sky King ang kapangyarihan ng Sky God. May Annihilation God Spirit power siya, o baka mas malakas pa. Matagal na siyang nakipagsama sa power ng gene race, kaya tiyak na marami siyang exclusive gene races. Hindi magaling si Sky King sa eye powers. Hindi niya nakita si Hansen mula sa malayo. Diretsyong dumiretso sa Vine Orb. Siguro pupunta siya para sa God Spirit Blood Pulse. Hayaan muna siyang labanan. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan ng bungo. Tumalon ang puso ni Hansen. Sumuko muna siya sa pagtatangka na agawin ang God Spirit Blood Pulse. Ginamit niya ang Peacock King Eye upang obserbahan. Napakalakas ni Sky King. Agad siyang nakarating sa lugar kung saan naroon si Hansen. Naglabas ang bungo ng liwanag na parang araw. Nag-grunt ng malamig si Sky King, pero sinalubong ng yin at yang Tai Chi light ang katawan niya. Hindi matalo ng apoy ang shield ng dalawang airs. Nang makita si Sky King na sumugod sa sphere ng baging, nagbago ang bungo. Naglaho ang nakakatakot na puting liwanag. Naging 3 talampakang gold sunbird na humuni kay Sky King. Mukha ni Sky King ay seryoso. Pinutok niya ang 3 talampakang gold sunbird. Naglabas ito ng godlight na parang araw. Malakas ang yang power niya, hindi mahina kaysa sa bungo. Pang! Nasabog ang 3 talampakang gold sunbird sa Sun God Punch ng Sky King. Ngunit ang punching light ng Sun God Punch ay sumabog rin. Sa susunod na segundo, maraming 3 talampakang gold sunbirds ang lumabas mula sa Sunlight Gourd. Nagliliyab ang Sun God Flames nila.
Para kay Sky King, naging napakatakot na gagang ng mga uwak. Parang muling ipinanganak na battle god si Sky King. Patuloy ang Sun God punches niya. Nasabog niya ang marami sa 3 talampakang gold sunbirds. Patuloy siyang nakakapatay sa gitna ng gagang iyon. Napapalibutan siya ng gagang. Hindi makalapit si Sky King sa God Spirit Blood Pulse Fish. Mukhang may takot din si Sky King. Hindi siya nagtagal. Biglang nagliwanag ang kanyang mga kamay ng godlight. Isang kamay ay parang araw sa hangin, isa naman ay parang buwan na nagliliwanag sa lupa. Nagbanggaan ang mga kamao niya upang lumikha ng nakakatakot na black hole na sumipsip sa lahat ng lava at 3 talampakang gold sunbirds. Hindi nakalaban ang mga sunbirds. Agad silang nasipsip ng black hole. Ginamit ni Sky King ang pagkakataon. Parang kidlat, agad siyang pumunta sa orb ng baging. Diretsyong patungo sa God Spirit Blood Pulse Fish. Kabanata 3127. Sinipsip ng black hole ni Sky King ang lahat ng nasa daraanan nito. Naglabas ang Sun Spirit Board ng isang surge ng 3 talampakang sunbirds, ngunit agad din silang nasipsip ng black hole. Wala itong silbi kahit subukan. Dumiretso si Sky King sa harap ng Sun Spirit Board na parang lulunurin ng black hole. Biglang bumukas ang mga mata ng God Spirit Blood Pulse Fish sa ilalim ng board. Nagliyab ang mga ito ng puting apoy. Biglang naging puti ang buong paligid. Kahit ang Peacock King ay hindi makakita sa liwanag na iyon. Wala ni isa ang makakita sa nangyayari. Sumabog ang God Spirit Blood Pulse Spirit Fish ng liwanag. Mabilis itong naglabas at naglaho. Unti-unting humina ang liwanag. Agad na ginamit ni Hansen ang Peacock King Eye skill para makakita. Nawala na ang God Spirit Blood Pulse Fish, ngunit patuloy na nagliliyab ng puting apoy ang katawan ng Sun Spirit Board. Sinunog nito ang lahat sa paligid hanggang wala nang natira. Kahit ang black hole ni Sky King, na papalapit sa gourd, ay nasunog ng puting apoy. Nagbago ang ekspresyon ni Sky King. Itinulak niya ang black hole para ipagpatuloy ang pag-atake sa gourd. Kahit gaano kitikot ang black hole, nasunog ito kapag lumapit sa gourd. Hindi nito kayang lunukin ang gourd. Katsa! May narinig na pag-crunch. Nagkaroon ng bitik ang gourd. Nang makita iyon, natuwa si Sky King. Malinaw, hindi kayanin ng gourd ang kanyang suppression powers. Galit na galit siya at gumawa ng mas maraming black holes para labanan ang gourd. Hindi ganoon kasaya si Hansen. Ang pagkabiyak ng gourd ay hindi nangangahulog ang hindi nito kayang tiisin ang pressure. Naisip niya na baka may iba pang bagay na lumalabas. Naalala niya ang ganitong pakiramdam noon. Naalala niya na tila may mga mata sa loob ng gourd na nakatingin sa kanya. Hindi niya pinaniwalaang ito ay simpleng aura lang ng gourd. Marahil, ang gourd ay shell lamang na nagtataglay ng ibang nilalang. Marahil, ang nasa loob ng shell ang tunay na kalaban na kailangan niyang labanan. Dagdag pa, nasaksihan na ni Hansen ang kapanganakan ni Bauer mula sa gourd. Tuwing makakakita siya ng gourd, palaging nararamdaman niya na may nilalang sa loob nito. Iba si Sky King. Hindi pa siya nakakita ng buhay na lumalabas mula sa gourd. Akala niya, kapag may bitik ang gourd, Jinrace iyon na malapit ng mapatay, kaya hindi siya huminto. Patuloy siyang nagpakasipag sa gourd. Dumarami ang mga bitik ng gourd. Para bang hindi na nito kakayanin ang pressure at tiyak na mababali. Hindi ligtas si Hansen kaya umatras siya. Kinensumo ng gourd ang God Spirit Blood Pulse. Ayon sa teorya ng Cast God Court, dapat naabot na ng gourd ang ultimate mode. Kung magpapatuloy pa, baka ma-evolve ito sa nakakatakot na life level. Bagamat Jinrace, maaaring maging Wild God Spirit. Siyempre, ito ay pamamaraan ng Cast God Court. Nangangailangan ito ng ibang tao para makamit. Hindi alam ni Hansen kung kaya ng Wild Jinrace ang ganitong life level change. Boom! Sa wakas, sumabog ang gourd. Ang Snow White shell, na parang jade, ay nabasag sa maliliit na piraso. Mabilis itong natunaw sa puting apoy. Biglang nawala ng tuluyan. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen at ni Sky King. May kakaibang nilalang sa gitna ng pumutok na gourd. Parang ilang itsura ng nilalang, ngunit may pakpak. Parang pinaghalong isda at ibon, ngunit hindi tulad ng maliit na pulang ibon na kayang magbago sa isda o ibon. Isa itong ibon at isda ng sabay. Mas tama na tawagin itong flying fish. Nang lumitaw ang flying fish, tumingin ito kay Sky King. Binuksan nito ang bibig at naglabas ng nakakatakot na dami ng puting apoy. Nalungkot si Sky King. Hawak ng isang kamay ang yin at ang isa naman ay yang. Pinagsama niya ito upang lumikha ng dambuhalang black hole. Lumipad siya patungo sa flying fish gamit ang firepower na hindi mukhang gaanong malakas. Sheila, puminsala ang puting apoy sa black hole.
Pumasok ito sa kamay ni Sky King. Nagbago ang ekspresyon ni Sky King. Mabilis na binasag ng flying fish ang high-temperature liquid. Nagliliwanag ang katawan nito ng malamig na liwanag. Parang malakas na agos patungo sa armor niya. Hindi napatay ang puting apoy. Hindi ito nawawala. Kumalat ito sa gauntlets niya. Nagulat si Sky King. Hindi na niya iniisip pa. Itinapon niya ang sirang gauntlet para maibsan ang sakit ng nag-aapoy na kamay. Hindi gusto ng flaming flying fish na bitawan siya. Pinalipad nito ang pakpak at sinundan siya, nagbubuga ng mas maraming apoy. Gusto pa ring patayin ni Sky King ang Gene Race. Kahit walang God Spirit Blood Pulse, mabuting sangkap ang powerful na Gene Race para sa sakripisyo. Ngayon, hindi na siya sigurado. Hindi niya alam kung anong klase ng Gene Race ang pinagsama niya, ngunit may Thunder Wings siya. Pinalipad niya ito at lumayo. Mas mabilis ang flying fish kaysa sa kanya. Narinig ni Hansen ang sigaw. Nasusunog ang likod ni Sky King. Mukhang mahirap ang sitwasyon niya. Patuloy na tumatakbo si Sky King at itinapon ang mga bahagi ng armor. Talaga namang handa siyang iwanan ang armor. Pareho silang napakabilis, halos para silang nagte-teleport. Lumipad sila mula sa planeta patungo sa kalawakan. Pinilit ni Hansen na habulin sila, ngunit parami ng parami ang agwat nila sa kanya. Dahil mukhang mawawala ang dalawa, kinailangan ni Hansen na labagin ang mga patakaran ng langit at gamitin ang galaxy teleportation para mapalapit sa kanila at hindi mawala. Hindi kayang makita ng normal na mata ang kanilang kilos. Hindi nila nakikita si Sky King at ang flying fish, ngunit si Hansen ay oo. Ang hari ng Chin Kingdom, na may kakaibang apelyido, isang nilalang na kinilabutan ng universo, ay hinahabol ng isang flying fish. Hinabol siya mula sa lupa hanggang sa kalawakan. Magulo ang buhok niya, mukhang napakasama ng hitsura. Gumamit si Sky King ng lahat ng nakakatakot na gene combination skills upang pigilan ang flying fish. Wala ni isa ang nagtagumpay. Nakakatakot ang mga apoy. Sa sobrang antas, sinusunog nito ang lahat sa paligid. Anumang maabot ng apoy, laging nasusunog. Walang pag-aalinlangan, nasunog ang buhok ni Sky King. Agad niya itong pinutol. Ayaw niyang masunog ang ulo. Ang flying fish na ito ay laban sa langit. Nagulat si Hansen. Ang hindi mapipigilang apoy at nakakatakot na bilis ay hindi kayang talunin ng Annihilation God Spirit. Ang God Spirit Blood Pulse na ito ay siguradong Annihilation class. Kung hindi, hindi magiging ganito kabilis ang flying fish. Bagamat gusto ni Hansen na gawing itlog ang flying fish, naisip niya na kung labagin niya ang patakaran ng mundo upang labanan, maaaring hindi niya makamit iyon. Hinahabol si Sky King mula sa lupa hanggang sa kalawakan. Hindi alam kung ilang Geno armaments ang nasunog, ngunit hindi niya inisip na hahayaan ang apoy na matamaan ang katawan niya. Nalungkot siya sa mga pagkalugi, ngunit wala siyang magagawa. Sa huli, kung wala na ang Geno armaments, magpapatawag siya ng Gene Race para tanggapin ang pinsala kung hindi niya maiiwasan ang apoy. Masasabi ni Hansen na nakakalungkot para sa kanya kung makikita niya ang God-class Gene Races na nasunog hanggang sa alikabok. Kabanata 3128. Nakatalon si Sky King palabas ng Gold Crystal System, ngunit hindi tumigil ang flying fish sa paghabol sa kanya. Parang galit na galit ito kay Sky King at hindi titigil hanggang masunog ang kanyang kaaway. Kailangan lumipad ni Hansen para sundan sila. Hinanap niya kung paano niya malalabanan ang flying fish. Kailangan niyang aminin na si Sky King talaga ang pinakamakapangyarihang tao sa Chin Kingdom. Malaki ang pamilya niya, at mayaman siya. Lahat ng high-class Gene Races na hawak niya ay hindi gaanong pinahalagahan dahil ginamit niya lahat para iligtas ang sarili. Siyempre, kung hindi kasing lakas ni Sky King ang kapangyarihan niya, hindi niya magagawa ang ginagawa niya para mabuhay. Biglang napagtanto ni Hansen na may mali. Tiningnan niya ang mapa at naunawaan. Talaga namang napakalakas na karakter si Sky King. Pumaniwala si Hansen na pinaponte ni Sky King ang kaaway sa ibang lugar. Patungo siya sa hangganan ng Han Kingdom at Chin Kingdom. Halata na pinapangunahan niya ito upang magdulot ng kaguluhan sa ibang lugar. Tama ang hula ni Hansen. Nang marating nila ang hangganan ng dalawang kaharian, pumunta siya sa isang planeta sa Han Kingdom. Walang takot na pumasok si Sky King sa planeta. Habang nasa Chin Kingdom siya, hindi niya iyon nagawa. Habang tumatakas, iniiwasan niya ang lahat ng planeta na may buhay. Sa pagkakataong ito, mali ang Chin Kingdom. Kailangan aminin ni Hansen na mas tumitindi ang anghang ng luya habang tumatagal. Malaking disbentahe si Sky King. Nais niyang kumuha ng interes mula sa Han Kingdom. Hindi kailangan ni Hansen hulaan ang ginagawa niya. Malamang hindi maganda ang relasyon ni Sky King at ng Han Kingdom.
Maaaring magdulot pa ito ng alitan. Kung hindi, hindi niya dadalhin ang flying fish doon. Kung talagang patungo siya sa ibang lugar, mas malapit ang Wei Kingdom. Ngunit pinili niya ang malayong planeta sa Han Kingdom. Halata, handa siya. Hinabol ng flying fish si Sky King hanggang sa planeta. Saan man siya pumunta, may malaking lungsod. Napanganga si Hansen. Sa kapangyarihan ng flying fish, kung walang top-class elite na lalaban dito, maaaring masira ang mga planeta. Nagulat si Hansen. Nang tumama ang flying fish sa mga lungsod, hindi nito ginawa ang eksena ng matinding pagkasunog. Tahimik. Parang wala talagang nangyari. Inisip ni Hansen na baka wala pa talagang nagawa ang flying fish. Pagkalipas ng ilang sandali, wala pa rin sunog sa kalangitan. Kakaiba. Ano ang nangyayari? May bitag ba si Sky King para hulihin ang flying fish? Inisip ni Hansen na halos walang posibilidad nito. Pero dahil hindi niya alam, dahan-dahan siyang lumapit sa planeta para malaman. Hindi siya masyadong lumapit. Mas mahusay ang Peacock King eye skills niya kaysa satellite. Nagliwanag ang kanyang pananaw. Ngayon, malinaw na niyang nakikita ang nangyayari sa ibaba. Mukhang napakapangit, marupok, at maruming pulubi si Sky King. Nakayuko siya sa kalye na parang estatwa, hindi gumagalaw. Gray ang mukha niya at puno ng paso ang katawan. Magulo ang buhok, puno ng butas ang damit. Wala ni isa ang makakaalam na siya si Sky King. Kung malalaman, mapatawa lang ang tao. Kahit ganon, maraming tao sa kalye ang nag-uusap tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi gumagalaw ni Sky King. Hindi siya alintana sa pagtawa at bulungan. Nakatingin siya sa harap, hindi gumagalaw. May malamig na patak ng pawis sa noo niya. Isang talampakang layo lang ang flying fish kay Sky King. Nakatingin ito kay Sky King, ngunit hindi agad niya sinunog siya ng apoy. Hinahawakan ng flying fish ng isang maliit, puting kamay. Nang makita ni Hansen ang may hawak ng maliit, puting kamay, muntik na siyang humagulgol. Hindi siya makapaniwala. Bauer, bakit nandito siya? Patuloy na lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Sky King. Nang makita ang flying fish at ang maliit na batang babae, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ngunit hindi siya makagalaw. Talagang sinusubukan niya ang ginawa ni Hansen sa palagay niya. Pinapante niya ang flying fish doon. Nais niyang makapinsala ito sa Han Kingdom, kaya lumapag siya mismo sa lungsod. Nahabol ang flying fish. Nang lumapag ito sa lungsod, hindi ito bumuga ng apoy at pinilit ang depensa ng planeta na labanan ito. Lumapag ang flying fish sa maliit na batang babae. Ang pinakakapansin-pansin ay inabot ng batang babae ang kamay niya para hawakan ang flying fish na parang laruan lang. Mas nakakagulat, hindi lumaban ang flying fish. Pinayagan nito ang batang babae na hawakan ito at inihap ang ulo ng bata. Nanginig ang buong katawan ni Sky King. Isang segundo lang at maaaring nag-teleport ang flying fish sa harap niya at mahuli siya. Malamig ang distansya sa pagitan nila, ngunit hindi gumalaw ang flying fish o si Sky King. Kung nagpakita si Sky King ng kahinaan, baka patayin siya ng flying fish. Dahil hindi nagbuga ng apoy ang flying fish para saktan ang lungsod, hindi na-activate ang depensa ng planeta. Nabigo ang plano ni Sky King. Tiningnan ni Sky King ang maliit na batang babae na lumalapit habang hawak ang flying fish. Hinaplos niya ang ulo ng flying fish na parang nagpapahagod sa pusa o aso. Napangiti siya sa kakaibang eksena. Hindi pa siya nakakita ng ganitong bagay. Isang napakatakot na gene race, handang sumunod sa maliit na batang babae. Hindi pa nangyari ang ganitong bagay. Kahit ang mga pinuno ng 7 kaharian ay hindi makakagawa ng ganito. Hindi lang ang mga pinuno. Kahit ang mga elders ng hari, mabubugahan sila ng flying fish. Sino itong maliit na batang babae? Tinitigan ni Sky King ang batang babae. Pinilit niyang ngumiti at tanungin, "Bata, bakit hindi mo utusan ang flying fish na lumayo? Bibigyan kita ng pera para bumili ng candy." Hawak ng batang babae ang flying fish, ngunit gutom pa rin ito sa kanya. Kung magpakita siya ng kahinaan, patayin siya nito. Hindi naglakas loob si Sky King na kumilos. Nais niyang pakitunguhan ng maayos ang batang babae para dalhin niya ang flying fish. Pagkatapos noon, magiging malaya na siya. Ano ang pera? Tumingin ang maliit na batang babae sa kanya na may pagkalito. Ang pera, bagay ito na pwede mong gamitin para bumili ng candy, biglang napagtanto ni Sky King na hindi niya maipaliwanag sa batang babae ang pera. Ano ang candy? Nanatiling nalilito ang batang babae. Inisip ni Sky King na kakaiba na hindi alam ng batang babae ang candy. Sa kanyang inosenteng mukha, parang hindi siya nagsisinungaling.
Candy ay matamis na pagkain na pwede mong kainin, ipinaliwanag ni Sky King. Talaga, kung ganoon, bigyan mo ako ng candy at susubukan ko. Excited na sabi ng batang babae. Wala akong candy, pero pwede kitang bigyan ng pera para makabili ka ng maraming candy, sabi ni Sky King. Ihatid mo, sabi ng batang babae, iniaabot ang kamay. Naisip ni Sky King na mahirap ito. Wala siyang pera. Kahit mayroon man, masusunog lahat. Hindi rin siya gumalaw. Nakatingin ang flying fish sa kanya. Bata, ilayo mo ang flying fish, sabi ni Sky King, may totoong takot. Natakot ako dito. Hindi ko maibigay sa iyo ang pera ngayon. Kung makikita ng ordinaryong tao si Sky King na ganito ang kilos, hindi sila makapaniwala. Ito ang overbearing na Sky King. Ang maliit na isda ay napakakyot, sabi ng batang babae. Bakit ka natatakot dito? Itinaas niya ang flying fish sa harap ni Sky King, isang talampakang layo lang. Nanghina ang mga binti ni Sky King. Nagsimula siyang manginig. Basang-basa ang malamig na pawis sa sirang damit niya. Kabanata 3129. Bata, huwag kang mangloko sa akin. Dapat mong malaman na matanda na ako at hindi pwedeng matakot ng ganito, baka masama sa aking kalusugan. Sa tingin ko, pinakamabuti kung kikilos ka ng mabilis. Pagkatapos gawin iyon, masaya kitang dadalhin sa isang lakad para bumili ng candy. Nagulat si Sky King, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Hindi siya naging ganito kasoft sa loob ng maraming taon. Naiintindihan ko. Kung ganoon, sige, sa tingin ko kaya ko iyon. Tumango si Bauer. Hinawakan niya ang flying fish na parang papalayain niya ito. Natuwa si Sky King. Sa oras na lumayo ang flying fish at umikot ang maliit na batang babae, makakalaya siya sa lock ng flying fish sa kanya, mabubuksan ang espasyo, at makakatakas. Kahit habulin siya ng flying fish, mahirap siyang malok ulit. Siguradong makakahanap siya ng paraan para makaligtas sa habol ng flying fish. Ang pakiramdam na palaging nasa bingit ng kamatayan ay hindi madaling tiisin. Nang makita si Bauer na hawak ang flying fish at uupo, nasa sabik ang puso ni Sky King. Habang malapit nang umikot ang batang babae, pinagsama ni Sky King ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Handa na siyang sirain ang espasyo at tumakas. Halos sumabog ang kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit biglang umikot ang batang babae. Muling lumapit ang flying fish kay Sky King. Parang gusto nang magsuka ni Sky King. Pinipigilan niya ang kapangyarihang halos sumabog. Pinanatili niya ang sarili sa lugar. Namumula ang kanyang mukha. Tumingin ang batang babae kay Sky King na may di pagkakatiwalaan at nagtanong, hindi mo ba ako lalikoin? Tatakbo ka ba sa oras na umikot ako? Naranasan na ni Sky King ang maraming bagay. Ngayon, hindi niya maiwasang mapula ang mukha. Plano niya nga iyon, pero siya si Sky King. Ngayon ay magsisinungaling siya sa isang maliit na batang babae. Nahayag ang kanyang plano. Napakakomplikado ng kanyang damdamin. Bakit ko gagawin iyon? Tapat ako. Sinasabi ko ang totoo. Kaagad na ipinaliwanag ni Sky King. Oo, pero ang totoo, laging nagsisinungaling ang mga matatanda. Hindi sila tumitigil. Paano ko malalaman kung pareho ka? Paano kung nagsisinungaling ka rin tulad ng iba? Patuloy na nakatingin ang maliit na batang babae kay Sky King nang may di pagkakatiwalaan. Nagmamadali si Sky King na makalabas, ngunit wala siyang magagawa. Patuloy na nakatingin sa kanya ang flying fish, nakalok sa kanyang presensya. Kung gagawa siya ng kakaiba, magpapalabas ito ng pinakamatinding atake. Hindi naglakas loob si Sky King na galitin ito. Kung hindi siya gagalaw, wala itong magagawa sa kanya. Kung gagalaw siya at may kahinaan, malubhang masasaktan o mamamatay siya. Bata, nangangako ako na hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Dapat mo lamang ilayo ang bagay na iyon. Bibigyan kita ng maraming pera kung gagawin mo iyon. Ginagarantiya ko ang marangyang buhay. Mabubuhay ka sa kayamanan at makakabili ng maraming damit at alahas. Matagal nang wala nang nakakapagpahina kay Sky King tulad nito. Sa puntong ito, naisip niyang buhatin ang batang babae at tumakas. Tiningnan siya ng batang babae ng mas mabuti. Itinuro niya ang isa sa mga gamit ni Sky King at sinabi, hindi ko alam kung ano ang pera, at hindi ko alam paano ito gamitin. Paano naman ito? Sa tingin ko maganda ito. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Nasuot si Sky King ng sirang damit. Marami ang paso sa kanyang dibdib kaya hindi niya maitago ang katawan. Nakita ng batang babae ang pendant na tila jade na suot niya. Bilog ang jade. May simbolo ng Tai Chi na kalahati puti at kalahati itim. Hindi ito masyadong maganda, ngunit may misteryo at anti-gong dating.
Nang makita ni Sky King na gusto ng batang babae ang kanyang pendant, nagbago ang ekspresyon niya. Napakahalaga ng jade na iyon. Kinailangan niya ng maraming pagsisikap para makuha ito. Isa itong item mula sa isang life pulse na nakakatakot. May kapangyarihan itong supresahin ang land pulse. Dahil sa item na iyon, naglakbay siya mag-isa sa core. Sa kritikal na sandali, nagdudulot ito ng kaibahan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng pendant ay kumakatawan ito sa kanyang pagkakakilanlan bilang Sky King. Maraming kaibigan, kakampi, at mga maharlika ng Chin Kingdom ang nakakaalam ng jade na iyon. Kapag may classified na gagawin, ginagamit lang niya ang jade. Sa tulong ng jade, tinitingnan ng isang tao ng may malaking prioridad. Ito ang kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan bilang Sky King. Hindi niya pwedeng ibigay ito sa kahit sino. Bata, mura lang ito at hindi gaanong mahalaga, sabi ni Sky King nang may ngiti. Bakit hindi ka pumili ng iba? Oo, tinuruan ako ni mama na hindi basta-basta kumuha ng bagay, lalo na kung mahal, seryoso na sabi ng batang babae. Mura ay okay, kukunin ko ito. Hindi ka ba tinuruan ng mama mo na huwag kumuha ng gamit ng iba? Hindi napigilan ni Sky King ang pagtutol. Oo, pero sinabi ng tatay ko na dapat samantalahin ang mga tanga, tumawa ang batang babae. Kailangan ko palaging balansehin kung sino ang susundin ko, mama o tatay. Halos damyugo ang bibig ni Sky King sa loob ng puso niya. Sino itong demonyong tatay niya? Paano niya natuturo sa bata na maging ganito? Put angina. Uncle, magsisinungaling ka ba sa akin? Hindi mo ba ibibigay? Tumingin ang batang babae kay Sky King na may pagkalito. Nagsipol si Sky King at nanatiling matigas habang tumatawa. Paano ko gagawin iyon? Hindi ito gaanong mahalaga. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pero una, kailangan mo. Bago matapos ni Sky King, masaya na sigaw ng batang babae, salamat, Uncle. Ang bait mo. Pagkatapos noon, binitiwan ng batang babae ang flying fish. Lumipad ito sa likod ni Sky King at kinuha ang kwintas mula sa kanyang katawan. Kumatok ang mata ni Sky King, ngunit hindi siya gumalaw. Pinayagan niyang kunin ng batang babae ang kwintas. Isinuot ng batang babae ang jade sa kanyang leeg. Tiningnan niya si Sky King, inihampas ang jade, at sinabi, Uncle, maganda ba ito sa akin? Maganda, napakaganda mo. Kahit ano ang suot mo, maganda ka pa rin. Matagal nang hindi nagbigay ng ganoong papuri si Sky King. Sa kanyang pagkakakilanlan, kapag gusto niya ang isang babae, sasabihin lang niya ang salita. Hindi na niya pinagsisikapang mapasaya sila. Nang makita ang batang babae na masaya, mabilis na sinabi ni Sky King, ibinigay ko na sa iyo ang gamit ko. Maaari mo na bang ilayo ang flying fish? Natatakot na ako. Sige, ihahawak ng batang babae ang flying fish, ngunit may lalapit na tao. Nang makita ng batang babae ang taong iyon, nagulat at natuwa siya. Dali-dali siyang tumakbo sa kanya. Masayang sumakay sa kanyang mga bisig at sinabi, Tatay. Naubos ang pag-asa ni Sky King. Masakit ang dibdib niya. Narinig niyang tawagin ng batang babae ang kanyang tatay. Tiningnan niya at naisip, gusto kong makita kung sino ang nagpalaki ng ganitong batang gago. Ikukulong ko siya 24/7. Ituturo ko kung paano maging magalang. Kung hindi siya matututo, palalampasan ko siya hanggang matutunan. Kailangan niyang malaman kung paano maging merespeto at hindi turuan ang anak niya na maging delinquent. Nang makita niya kung sino ang tao, tumalon ang puso niya. Isa itong lalaki na mukhang nasa 20s. Hindi pa niya nakilala, ngunit alam niya kung sino ito. Bilang isa sa high-class na tao ng Chin Kingdom, kung hindi niya alam ang kaganapan tungkol sa pagkamatay sa Steel Scene, walang halaga ang titulo niya bilang hari. Napanood ni Sky King ang videotape ni Hansen dati at naanalisa siya. Malapit na sa Crown Prince si Hansen. Kung magiging tagapagmana ang Crown Prince, magiging mabuting kaibigan siya ng hari. Hindi pinapansin ni Sky King si Hansen, ngunit kailangan niyang pretuhin ng maayos ang magiging hari. Isa itong karakter na kayang baguhin ang direksyon ng buhay ni Sky King. Kabanata 3130. Siya ba ang anak na babae ni Hansen? Isa lang ba itong pagkakataon? Maraming pumailan lang na kaisipan sa puso ni Sky King, ngunit ang mukha niya ay parang hindi nagbago. Kumilos siya na para bang hindi niya kilala si Hansen. Hinaplos ni Hansen ang ulo ni Bauer at nagtanong, Bauer, anong ginagawa mo dito? Talagang nais niyang malaman kung bakit naroon si Bauer at paano siya nakarating sa anti-material world. Sa harap ni Sky King, hindi siya pwedeng magtanong ng ganoong bagay.
Naiintindihan iyon ni Bauer, at marahil iyon ang dahilan kung bakit lumabas sa DNA test na siya ang tunay niyang anak. Sabi niya, "Tatay, naglalaro lang ako rito. Nakuha ko ang cute na flying fish at ang Mr. Nice Guy. Binigyan niya ako ng magandang pendant." Pagkatapos noon, ipinakita ni Bauer ang bagong pendant na nakasabit sa kanyang dibdib. Mukhang talagang gusto niya iyon. "Bauer, ganyan ba talaga ang itinuro ko sa iyo noon? Sigurado akong hindi. Paano mo nagawa iyon?" Mukhang seryosong hindi nasisiyahan si Hansen sa kanya. Nang marinig ni Sky King na sinabing nakakuha si Bauer ng cute na flying fish, kumirot ang kanyang mata. "Pwede ka lang ba basta kumuha ng ganoong bagay? Gaano karaming swerte ang kailangan ng isang tao para mangyari ang ganitong mabubuting bagay?" Pagkatapos, tinawag siya ni Bauer na Mr. Nice Guy at sinabi na ibinigay niya ito sa kanya. Hindi lang mata ni Sky King ang kumirot, parang pati puso niya ay kumirot rin. Nang marinig si Hansen na tinutuligsa si Bauer, bahagya siyang nakaramdam ng ginhawa. Mukhang may moral si Hansen kaysa sa akala ko. Ngunit ang batang ito, hindi sumusunod. Mukhang nadismaya si Bauer. "Hindi ko naman gusto o hiningi iyon. Siya lang ang nagpasya na ibigay sa akin." "Talaga?" tanong ni Hansen kay Bauer. "Ipakita mo sa akin ang pendant." Kinuha niya ang Sky Order at maingat na sinuri ito. Iniisip ni Sky King, sa Sky Order na ito, tiyak makikilala ni Hansen kung sino ako. Ayos lang iyon. Kahit mukhang masama, sa tingin ko igagalang pa rin ako ni Hansen. Ibabalik niya ito sa akin. Nang lumakad si Hansen sa harap niya, inasahan ni Sky King na ibabalik ng anak ang Sky Order, ngunit hawak ni Hansen ang Sky Order at nagtanong, "Old Mister, ibinigay mo ito sa anak kong babae. Ano ito?" Nagulat si Sky King. Hindi siya makapaniwala na hindi nakilala ni Hansen ang Sky Order. Sa pagtingin sa mukha ni Hansen, hindi ito nagpapanggap na hindi alam. "Oh, wala iyon. Isa lang iyon sa mga regalo ko sa kanya. Isang maliit at simpleng jade pendant lang. Wala itong malaking halaga o kahulugan. Kaunti lang ang halaga nito." Ngumisi si Sky King at iniisip, maganda na hindi niya nakilala. Kung nakilala niya, baka magdulot ito ng kahihiyan. Itinaas ni Hansen ang jade pendant sa harap ni Sky King. Akala ni Sky King ibabalik ito sa kanya, ngunit sinabi ni Hansen, "Napakabait mo, Old Mister. Binigyan mo ang anak kong babae ng napakagandang regalo. Talagang mabait ka." "Siyempre, hindi. Iniisip ko lang na kapalaran ng ating pagkikita, at napaka-cute ng batang babae. Kaya ibinigay ko ang regalo. Gusto ko lang maging mabait." Pinilit ni Sky King ang kaaya-ayang asal, kahit na ayaw niya talagang sabihin iyon. Patuloy na nakatingin sa kanya ang flying fish. Hindi naglakas loob si Sky King na kumilos. Kung umatake si Hansen, sigurado siyang mapapasira siya. Hindi siya naglakas loob na saktan si Hansen. "Ayos lang na malaman na tapat ka. Talagang kaibig-ibig ang anak kong babae." Lahat ng makakita sa kanya ay nagsasabi na matalino at mabait siya. Mukhang mayabang si Hansen habang nagsasalita. Nang marinig iyon ni Sky King, gusto niyang tumaas ang dugo at sukang ang mukha ni Hansen. Gusto niyang malason siya. Iniisip niya, ano ba ito? Pinalaki mo ang napakasamang anak pero ipinagmamalaki mo siya. Bagamat hindi siya natuwa, pumayag na lamang ang bibig niya. Nagsabi si Hansen, ang anak na babae ay laging kamukha ng ama. "Old Mister, sa tingin mo kamukha ba ng anak kong babae ako?" Kamukha ba? Hindi naglakas loob si Sky King na tumingin sa kanila. Sa tingin niya, hindi sila kamukha. Bilog ang mukha ni Bauer, samantalang medyo mahaba at matalim ang mukha ni Hansen. Mas malaki rin ang mga mata ni Bauer, kaya sa tingin ni Sky King, hindi talaga sila magkamukha. "Napakakamukha. Lahat nagsasabi na kami ay parang clones," seryoso na sabi ni Hansen. "Tama, hindi na nagpadala ang Sky King. Basta tumango na lamang. Sinasabi ko, siguro iniisip mo rin na kamukha namin. Tama ba?" Natutuwa si Hansen. Ipinakita niya ang Sky Order kay Sky King. Natuwa si Sky King. Kahit na nagbibiro ang lalaking ito, may galang siya na ipakita respeto. Itinaas ni Hansen ang Sky Order sa harap niya. Para bang hindi niya ibabalik. Sinabi niya, "Napakagaling mo sa anak ko, at kamukha ko rin siya. Tiyak kapalaran ang nagdala sa atin. Binigyan mo ang anak ko ng pendant, at sinabi mo rin. Kung ganoon, gagawin ko." Galit na galit si Sky King at muntik nang bumuga ng dugo. Nakakita na siya ng maraming walang hiya, pero hindi pa siya nakakita ng tulad ni Hansen. Naiintindihan niya kung bakit sinabi ni Hansen na magkamukha sila. Pareho silang bastos at walang hiya. Parang clone.
Sa kabutihang palad, marami nang nakita si Sky King at nanatiling kalmado. Alam niyang nakilala na siya ni Hansen at nagkukunwaring hindi. Hindi natatakot si Sky King sa panlilinlang ni Hansen. Natatakot lang siyang maloko at matatrap. Kung mangyari iyon, mawawala ang pera at buhay niya. Nang tumingin sa flying fish na handang umalis, kinagat ng ngipin ni Sky King at sinabi, tiyak nga na kapalaran ang nagdala sa atin. Tayong tatlo ay nakatakdang magsama, pero isa lang ang pendant na ibibigay ko. May bagay ako na may kinalaman sa kapalaran. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Pagkatapos noon, inilagay ni Sky King ang isang gene race kay Hansen. Mayroong God-class gene race na 8-armed evil dragon. Growth mode, ultimate. Napakabait ng old mister. Isang karangalan para sa akin at sa anak kong babae na nakilala ka. Ngumiti si Hansen at nagpasalamat. Kinagat ng ngipin ni Sky King, iniisip kung paano ito susundan. Nang matapos si Hansen, kinuha niya si Bauer at lumingon. Hawak ni Bauer ang flying fish. Patuloy siyang naglalakad at lumilingon, kumakaway kay Sky King. Mr. Nisgay, maglaro ulit tayo sa susunod na pagkikita. Hindi inasahan ni Sky King na aalis lang si Hansen ng ganito. Natunga nga siya. Siguradong hindi niya talaga ako nakilala. Hindi niya akalaing posible iyon. Kung hindi siya kilala ni Hansen, pag nakita niya ang 8-armed evil dragon sa ultimate mode, magre-react siya. Kahit isang hanggal, pag nakita ang ultimate mode, 8-armed evil dragon, malalaman na ito ay isang superior na tao. Ang lalaking ito at ang anak niya ay kakaiba. Bakit magiging mabait ang flying fish sa anak niya? Isang gene race na kumakain ng God Spirit Blood Pulse. Napaka-powerful ni Sky King at iniisip na misteryoso ang ama at anak. Habang pinapanood niya silang lumayo, naririnig niyang nagsasalita si Hansen kay Bauer, Bauer, huwag mo na ulit gawin ito. Kung makatagpo ka ng mabait na tao, paano mo lamang kinuha ang isang pendant? Hindi ito magalang. Kailangan mong kunin ng kahit dalawa. Opo, pasensya po. Nang marinig ang usapan nila, nagbago ang kulay ng mukha ni Sky King, mula lime green hanggang dark green. Napaka-colorful.